Jump Tales presents an inspiring love story of Miggy and Kira, written by Spinal Jewel and narrated by yours truly, Miss J.A. ML Global Enterprises. Mainit sa labas ngunit sa loob ng matayog na gusaling yon, kampanting umiinom pa ng mainit na kape si Miggy. Sir, hindi po kayo nagpaalam na magkakape kayo rito sa pantry sa ibaba. Alanganin ng untag kay Miggy ng kanyang sekretarya. Ayos lang, David. Mas gusto kong tinatanaw ang mga tao sa labas habang humihigop ako ng kape kaysa laging papeles na nakikita ko. Iniwan na siya ng sekretarya pagkatapos at kasabay ng muling higop ni Miggy sa tasa, napakurap siya. Sa bunto ng mga tao, may pamilyar na mukha siya nakita. Kira, paus niyang sambit. Hindi niya maipaliwanag ang biglang pagsikip ng dibdib. 7 buwan na nakalipas, buhat ng huli niya itong makita. Agad niyang dinaya ang numero ni David. Yes sir, may pag-uutos po ba kayo? She's here, wearing white polo shirt and black pants. Kaagad nakuha ni David ang sinasabi ng kanyang boss. Habang hindi binababa ang cellphone sa tenga, muli itong nagtungo sa kinaroroonan ni Miggy. Siya yung babaeng pinapahanap niyo, sir. Gulat itong sambit. Alamin mo kung ano sadya niya rito. Kung trabaho ang hanap niya, ibigay mo to sa kanya at papipirmahin mo siya. Wika ni Miggy, saka inabot sa assistant ng isang folder. Alam na kung ano yan. Oo nga pala, pakisabi sa receptionist sa baba na tratuhin siya na mabuti. Yes, sir. Sagot ng assistant saka ito lumabas ng opisina. Samantala si Kira naman, nasa labi na ng building. Sinikap na huwag mawala ng balanse kahit na pakiramdam niya ay parang matutumba na siya. Hello ma'am, good day. Bati sa kanya ng receptionist. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Medyo nag-aalangan siya at napatingin sa kupas niyang blouse at pants. Good day ma'am. Gusto ko sana mag-apply ng trabaho rito. Kung may bakante po kayo, kahit anong job title po. Bahagyang umiti ang receptionist. Maupo po muna kayo, ma'am. Kakausapin po kayo ni Sir David. David? Sa isip niya, baka ito yung CEO ng kumpanya. Tumangulang siya at dahan-dahang umupo sa malambot na sofa sa receiving hall ng building. Salamat naman at maayos ang trato ng receptionist dito. Hindi gaya ng mga nauna ko napuntahan. Nakabusangot ang mukha at parang nasasabitan ng bayong ang mga nguso. Bulong niya sa isipan. Maya-maya, dumating si David bitbit ang isang folder. Good day, ma'am. Trabaho po bang hanap nyo? By the way, I'm David Ramos, assistant ng CEO. Hello sir, magandang araw. Magalang nabati niya. Ako nga po pala si Shakira Bautista, pero Kira na lang po. Ang pangat kasi na Shakira, tunog celebrity. Probinsyana lang naman ako na nagkataong napadpad dito. Bahagyang napangiti ang assistant. Well, kung gusto niyo po magtrabaho rito, mama, pakipirmahan na lang po ito. Natigilan siya. Iniisip niya, baka job contract yun. Dahil sabi ng lalaki, kung gusto raw niyang magtrabaho doon, kailangan daw niyang pumirma. Ha? Ganun lang po ba yun, sir? Gulat niyang wika. Pinahirapan ako ng mga nauna kong pinuntahan pero dito, parang umorder lang ng milk tea. Amazing! Yes, ma'am. Nakangiting sambit ni David. Hindi niyo po ako i-interviewin? Hindi na po kailangan. Hindi niyo po tatanungin kung anong skills ko? Hindi na rin po. Hindi po ba kayo natatakot na magnanakaw ako? Biglang natawa ang lalaki. Hindi naman po kayo mukhang magnanakaw, ma'am eh. Sandali siya natigilan. Ibig sabihin, tanggap na agad ako? Tumango lang ang assistant at bahagyang umiti. Pirmahan niyo po dito, ma'am. Ay, sana all. Mahinang usal niya. Hulog po talaga kayo ng langit, sir. Sumusunod lang po ako sa inutos sa akin ng CEO, ma'am. Dahil sa tuwang nararamdaman niya, hindi na niya nagawa pang itanong kung sino ang CEO-ng sinasabi nito. Sir, ano pong trabaho? Saglit siyang natigilan at napatingin sa folder. Pipirma na po ako. Agad niyang wika habang pilit nang umiti. Sa isip niya, baka kapag nagtanong pa siya,
Biglang sabihin ng lalaki na joke lang pala. Dahil hilo na siya at excited na ring magkaroon ng trabaho, agad niyang pinirmahan ang dokumento nang hindi binabasa. Ngunit ramdam niya na parang unti-unting nagdilim ang paningin niya. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong ni David matapos siya makapirma. "Namumutla po kayo eh." Medyo nahihilo lang." At tuluyan na siyang nawala ng malay. Sakto namang bumaba si Miggy mula sa opisina nito. "David, what happened?" "Sir, hinimpatay po siya." Mahina sagot ng assistant. Natatanantang binuhat ni Miggy si Kira at dinala sa corporate clinic. Ilan sandali ang lumipas at nagkamalay ng babae. Inilipot niyang tingin sa paligid at napansin niyang pagkaing nakalagay sa bedside table. "Nasaan ako?" Mahina niyang wika. "Nandito po kayo sa clinic ng ML Global Enterprise, ma'am. Nahimatay po kayo kanina." Anong nurse. Sino nagatid sa akin dito?" "Ang CEO po mismo, ma'am, si Sir Miggy. At siya po mismo yung nagpahanda nitong pagkain." "Miggy?" Bulong niya sa isipan. Pero mabilis din siyang napailing. Baka kapangalan lang na lalaking kinasusuklaman niya. Pwede na ba akong tumuloy, ma'am?" Tanong niya. "Kakausapin ko pa kasi si Sir David eh." "Maya-maya lang ng konti, ma'am. Kailangan ko pang i-check ang vitals niyo kung stable na. Kumain po muna kayo, ma'am, para lumakas po kayo." Marahan siyang tumango bago agad inabot ang pagkain sa mesa. Kanina pang kumakalam ang sikmura niya, kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Ilan sandali ang lumipas at maayos ang pakiramdam niya. Pinayagan na rin siya ng nurse sa lumabas ng klinik. Pagkalabas niya, agad na nagpunta siya sa reception desk para itanong kung saan ang opisina ni David. Makaraan ng ilang minuto, nasa loob na siya ng office ng assistant. "Sir David, excuse me po." Mahinang wika niya. Tungkol po doon sa job contract na pinirmahan ko. Anong trabaho po yun, sir?" Nag-angat ang tingin si David. Ma'am, mas mabuting si Sir Miggy na lang po yung kausapin niyo. Nasa tabi lang po ang opisina niya. Maaari niyo po siyang puntahan." "Sige po." Humugot ng malalim na buntong hininga si Kira bago marahang kumatok sa pinto ng opisina ng CEO. "Yes, come in." Marahan niyang itinulak ang pinto, ngunit nanlaki ang mga mata niya nang bumungad sa kanya ang mukha ng taong ayaw na ayaw niya makita. Si Miggy Laurente. Ikaw?" Mahigpit niyang naikuyom ang kanya mga kamay. "Buhay ka pa pala. Akala ko matagal ka nang naka-check-in sa impyerno tapos pinapasapasahan ng mga demonyo." Nanatili lang tahimik si Miggy. Alam niya kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Kira sa kanya. "Maupo ka muna, Kira." Mahinahon niyang sabi. "Kumusta na pakiramdam mo?" "Maayos sana pagkatapos kong lumabas ng klinik. Pero biglang tumaas ulit ang blood pressure ko dahil nakita kong taong kinasusuklaman ko. Kung alam ko lang na ikaw yung CEO dito, hindi na sana ako nag-apply pa ng trabaho sa kumpanya mo." "Kira." Mahinang sambit ng lalaki. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. "Huwag kang lalapit, dyan ka lang." Matigas na wika niya. "Alam ko malaki ang kasalanan ko sa'yo at pinagsisisihan ko yun. But please naman, pakinggan mo muna ako." Saglit na natahimik si Kira nang biglang sumagi sa kanyang isip ang anak niyang nasa ospital. "Wala akong panahon para makinig sa mga paliwanag mo. Mahalaga sa akin ang trabaho. Kaya sabi mo sa akin kung ano magiging trabaho ko dito sa kumpanya mo dahil mahalaga ang bawat oras ko." "Trabaho?" "Oo, trabaho. Kani-kanina lang pinapirma ko ni Sir David ng job contract. Nakalagay yun sa isang folder na blue." Walang pagdadalawang isip niyang sabi. Lumapit si Miggy sa table niya at kinuha ang folder. "Ito ba mo?" "Oo, yan." Inabot ng lalaki ang folder kay Kira. Ngunit halos mawala ng hininga ang babae nang mabasa nakasulat sa pinakaunang pahina. Marriage contract. Nalaki ang mga mata niya, lalo na makita ang pangalan ni Miggy bilang asawa niya at ang mismong pirma niya sa baba. Anong kalokohan to?" Nanginginig na tanong niya habang mabilis sa binabalikan ng mga pahina. "Bakit marriage contract ang nakalagay dito?" Sandaling natahimik si Miggy habang nakatingin sa kanya.
Marriage contract naman talaga nakasulat dyan. Bakit di mo ba binasa? Huwag mo nga ako lokohin, Miguelito! Galit niyan sigaw. Trabahong inaplayan ko, hindi asawa! Mabilis niyang ibinato ang folder sa harap ng lalaki. At bakit ako pipirma sa gantong kontrata? Balo ka ba? Kira, please, I can give you everything. Just please give me a chance to be a good husband to you. Biglang natigilan si Kira. Nagpapatawa ka ba? Nakasimangot yan sabi. Matapos mo maglaho na parang bula, ngayon basta mo na nasasabihin yan. At ano yung 7 buwan na paghihintay ko ng text at tawag mo? Quits na tayo, ganon? Kira, I can explain. Bakit? Kapag nag-explain ka ba, mapapahawi na lahat ng sakit at tinulot mo sa akin? Napabuntong hininga si Miggy. Hindi yung ganon, Kira. Marami akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Napailing lang ang babae. Lahat pinagdaanan niya. Stress, lungkot, hirap, para maitaguyod ang pagbubuntis. Pero itong lalaking nasa harap niya ngayon, nagpakasarap lang sa buhay na sagana at may magandang posisyon sa kumpanya. Hinding-hindi niya matatanggap na maging asawa ang taong hindi marunong tumupad ng pangako. Excuse me, Miggy Laurente. Malinaw na paloloko tong ginawa mo eh. Inutusan mo si Sir David na papirmahin ako ng isang dokumento na akala ko job contract, pero marriage contract pala. Gigil niyang sambit. Sinamantala mo yung pagiging desperado ko makahanap ng trabaho para lang lokohin ako. Manloloko ka na, scammer ka pa! Mabilis sa sinugod niyang lalaki at pinaghampas sa dibdib. Hindi pa siya nakontento at isang malakas sa sampal ang pinakawalan niya. I hate you! Kira, calm down! At hinawakan siya sa magkabilang balikat. Pwede bang daanin sa calm down tong ginawa mo? Mariin niyang sabi sabay tinulak ang kamay ng lalaki. Kung hindi naman pala job contract ang pinirmahan ko dahil niloko mo ko, pues wala nang dahilan para pa manatili dito. At sa iba na ako maghahanap ng trabaho. Anya at padabog na lumabas ng opisina. Kira! Tawag ni Miggy, ngunit hindi na siya pinakinggan pa. Damn it! Napasuntok siya sa ibabaw ng mesa at pagkatapos tinawag ang kanyang assistant. David, I want to know everything about my wife. Kung saan siya nakatira, kung saan siya pumupunta, at kung anong ginagawa niya. At gusto ko, bawat oras nagre-report ka sa akin. Yes, sir. Mabilis sa sagot ni David. Samantalang si Kira naman, galit na galit pa rin sa katotohanan. Marriage contract pala ang pinirmahan niya. Ang tanga mo, Shakira! Paninisin niya sa sarili. Nang biglang nag-ring ang cellphone niya, dali-dali niyang kinuha yun at mabilis sa sinagot nang malamang galing yun sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang anak. Nanlamig ang buong katawan ni Kira habang hawak ang cellphone. Hello po? Kinakabahan niyang sagot. Miss Bautista, this is St. Mercy Hospital. Tungkol po ito sa baby niyo. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit po? Ano nangyari sa anak ko? Nanginginig niyang tanong habang mahigpit na napakapit sa cellphone. Bigla pong humina ang paghinga ng baby niyo, kaya kinailangan po naming dagdagan ng oxygen support sa incubator. Kailangan niyo pong magdagdag ng 10,000 pesos, ma'am. Parang nanghina mga tuhod niya sa narinig. Dok, gawin niyo po lahat para sa kanya. Papunta na po ako dyan. Sige ma'am, we are doing our best naman po. Napapikit siya habang pinipigilan ng pagluha. Nang maibaba ang tawag, agad na sumakay si Kira ng taxi papunta ng ospital. Habang nasa biyahe, agad niyang binuksan ang wallet at sinilip ang laman. Mahigit 10,000 na lang ang natira. Halos maiyak siya sa kalagayan niya ngayon, pero kailangan niyang tatagan ng loob para sa kanyang anak. Sa kabilang dako naman, sa opisina ni Miggy, hindi siya mapakali habang hinihintay ang balita ni David sa kanya. Maya-maya, tumunog ang cellphone niya, kaya dali-dali niya itong sinagot. Anong balita, David? Sir, kasalukuyang nasa St. Mercy Hospital si Ma'am Kira. Hospital? Anong ginagawa niya dyan? Alamin ko pa po, sir. Wika ni David. Okay, make sure to know everything about my wife. Mas lalong hindi mapakali si Miggy. Bigla siyang napatayo mula sa swivel chair. Halos matumba pang upuan sa bigla niyang pagkalawa.
St. Mercy Hospital. Mahinang ulit niya. May sakit ba siya o may kamag-anak na na-confine? Hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang binuksan ang cellphone niya, pero walang bagong impormasyon. Hindi na niya kayang basta umupo na lang at maghintay ng panibagong balita ni David. Kailangan niyang kumilos. Inabot niya ang jacket at dali-daling lumabas ng opisina. Hindi na niya nagawa pang pansinin ng mga bumabati sa kanya sa hallway dahil sa kanyang pagmamadali. Samantala, sa ospital naman, mabagal na lumapit si Kira sa glass window ng NICU. Habang mahigpit ang kapit niya sa strap ng bag niya, muli na naman siyang napaluha. Sa kabilang side ng salamin, nakita niya ang maliit na katawan ng kanyang sanggol sa loob ng incubator. Halos matakpan nito ang mga nakakambit na tubo at malilit na wire sa katawan nito. "Baby, lumaban ka ha. Huwag mong iwan si Mama." Nanginginig niyan sabi. "Ikaw na lang natitira sa akin." Napakagat siya sa labi upang pigilan ang paghikbi. "Pasensya ka na kung hindi pa kayang ibigay ni Mama lahat ng kailangan mo Pabulong niyan dagdag habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanya mga luha. "Pero nangangako ako, gagaling ka. Gagawin ko lahat para sa iyo." Ilang minuto siyang nagtagal doon. Ngunit bigla niyang naisip ang malaking bayarin sa ospital. Dagdag pa rito ang special medication para sa baby niya. Kaya hindi na siya dapat mag-aksaya pa ng panahon. Kailangan na niyang makahanap ng trabaho. Ngunit habang naglalakad siya sa hallway ng first floor, bigla siyang natigilan nang mamataan si Miggy kasamang assistant itong si David na kapapasok pa lamang sa lobby ng ospital. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi. Mahina niyang bulong. Agad siyang napatras at halos patakbon tinungo ang elevator. Nanginginig pa ang kamay niya habang paulit-ulit na pinipindot ang close button. Pagdating sa second floor, dali-dali siya lumapit sa information desk. "Ma'am, please." Hingal niyan sabi. "Kapag may nagtanong po tungkol sa akin, lalaki matangkad, naka-black suit tapos mukhang may anger issues, please huwag niyo po sabihin kung nasan ako. Miggy Laurenti po yung pangalan niya." Bahagyang natigilan ng hospital staff, ngunit agad din siyang nakilala nito. "Ma'am, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kami basta nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pasyente namin dito." "Thank you po." Agad niyang sabi bago muling sumilip sa elevator. "Unless kamag-anak po o asawa niyong magtatanong." Natigilan siya. "Kung magpapakilala siyang asawa ko, huwag kayo maniwala, scammer yun." Napakunot ang noon ng staff. "Scammer? Basta long story po." At bago pa siya muling tanungin ng staff, mabilis siyang nagtago sa likod ng poste malapit sa waiting area. Maya-maya lang, bumukas ang elevator at eksaktong lumabas doon si Miggy kasama si David. Lalong kumabog ang dibdib ng babae habang lihim na pinagmamasdan ng mga ito. "Excuse me." Seryosong sambit ni Miggy sa information desk. "May patient ba dito named Shakira Bautista or anyone na kamag-anak niya na na-confine dito?" Agad namang ngumiti ng pilit ang hospital staff. Pasensya na po sir, pero hindi po kami basta nagbibigay ng impormasyon ng pasyente." Bahagyang humunot ang noon ni Miggy. "I'm her husband." Halos mapasinghap si Kira nang marinig ang sinabi ng lalaki. Dahil sa lakas ng boses nito, malinaw na malinaw yung umabot hanggang sa pinagtataguan niya. "Legally married kami." Malamig ngunit diretso nitong sabi. "Any proof, sir?" tanong ng staff. Nakita ni Kira ang pagkulimlim na mukha ng lalaki. "Lord, sana hindi niya dala yung buwisit na marriage contract na aksidente kong pinirmahan." "Hindi ko dala, naiwan sa opisina." Matigas sa sambit ni Miggy. Doon lang nakahinga na maluwag si Kira. Matapos makitang umalis ang dalawa, saka lang siya lumabas sa pinagtaguan niya. "Maraming salamat, ma'am ha, at hindi niyo po sinabi ang tungkol sa akin." Ngumiti ang staff habang nakatingin sa kanya. "Ma'am, parang hindi naman po siya scammer . Sa tingin ko mayaman siya. Baka makatulong siya sa problema niyo sa bayarin, ma'am." "No, hindi niya maaring malaman ang tungkol sa baby ko.
Wala siyang karapatan dahil pinabayaan niya ako. Sigaw niya sa isipan. Hindi, scammer talaga yon. Mariin niyang wika. Di ba sinabi niya asawa ko siya, pero wala namang maipakitang proof? Kung sa bagay po ma'am, mahirap na magtiwala sa panahon ngayon. Samantala, galitan na pamura si Miggy habang palabas ng ospitala. Where the hell did she go? David. Baling niya sa assistant. You stay here for a while at may asikasuhin pa ako sa opisina. I'm sure, babalik dito si Kira. Huwag mo siya lapitan na. Sundan mo lang siya kung saan siya pupunta. Saka mo ko tawagan. Yes, sir. Nang makabalik na ng opisina si Miggy, agad niyang kinuha ang folder na pinaglagyan ng marriage contract at pinitsuran yun. Bakit hindi pa kita nadala kanina? Anya sa sarili. Pasalampak siyang naupo sa swivel chair, saka binuksan ang laptop. Pero kahit anong pilit niya mag-concentrate, paulit-ulit pa ring sumisingit sa isip niya si Kira. Madali siyang sumusulyap sa relo. Pagkatapos sa cellphone, hinihintay niya ang tawag galing kay David. Hanggang sa mag-alas 7 na ng gabi. Maya-maya, biglang nagring ang telepono niya. Hello David, anong balita? Sir, nakita ko po si Ma'am Kira. Pumasok siya sa Echelon Club kanina. Biglang natigilan si Miggy. Sa tingin ko po, mag-a-apply siya ng trabaho doon. What? Mariing napakuyom ang kamao niya. Anong klaseng trabaho? Mag-a-apply po yata bilang waitress, sir. Kasi yun ang nakapaskil sa labas ng pinto ng club eh. Sandaling katahimikan. Pero imbes na kumalma si Miggy, mas lalo lamang uminit ang kanyang ulo. Waitress? Mariing ulit niya. Sa Echelon Club? Bigla siyang tumayo mula sa swivel chair. Damn it! Call the security team. I need backup. Yes, sir. Mabilis sa sagot ng assistant. Matapos maibaba ang telepono, nagmamadali siyang lumabas ng opisina. There's no such thing as waitress sa Echelon. Mariin niyang bulong habang binabagtas ang parking area. Humigpit ang pagkakahawak niya sa susi habang bumibilis ang bawat akbang. Kunyari lang yun para magmukhang maayos ang papeles, pero ang totoo, GRO ang bagsak ng mga bagong hire doon. Damn it, Kira. Pumasok siya sa kotse at agad na pinaandar ang makina. Samantala, sa loob ng Echelon Club, ibang-ibang mundo na bumungad kay Kira. Mabibigat na chandelier, malambot na musika, at mga taong halatang mayayaman. Naka-formal suit, naka-designer dress, at parang sanay sa marangyang buhay. Napalunok si Kira. Pero ngayon ang unang araw niya sa trabaho. Hindi nga niya ina-expect na matatanggap agad siya. Grabe, waitress lang to pero bakit parang kakaiba? Usal niya sa kanyang sarili. Lumapit sa kanyang isang supervisor na nakasuot ng fitted black blazer at red lipstick. You're newbie here, right? Opo ma'am. Inilibot ng babae ang tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Follow me. Dinala siya sa isang dressing room na parang butik ang itsura. May nakahandang uniform sa isang hanger. Pagtingin ni Kira, halos matigilan siya. Masyadong maiksi, masyadong fitted, masyadong revealing para sa isang waitress. Ma'am, ito po ba yung isusuot ko? Kinakabahang tanong niya. Waitress lang po ako, di ba? Yes, that's the standard uniform. Pero parang hindi po ito pang waitress eh. Bahagyang umiti ang supervisor habang nakatingin sa kanya. This is Echelon Club. Here, presentation matters. Our staff must look presentable. Napakurap si Kira. Presentable po ba yung tawag dito? Mahinang bulong niya habang hawak ang tela. You can leave anytime, but I assume you know the salary offer. Natigilan si Kira. Biglang sumagi sa isip niya ang kaawa-awang kalagayan ng anak niya sa ospital. Ang bill, ang araw-araw na gastusin. Napakagat siya sa labi. Dahan-dahan niyang hinawakan ng uniform. Sige po, good choice. Maya-maya, naisuot na ni Kira ang damit na sinasabing uniform daw ng mga staff. Hindi siya makatingin sa salamin na matagal kasi parang naiilang siya sa kanyang suot. Kaya ko to, trabaho lang to. Bulong niya sa sarili
Pilit pinapakalma ang kabang nararamdaman. Nasan po ba yung iba ko pang kasamahan, ma'am? Nasa kabilang kwarto sila. O sige, hintay mo na lang kung kailan ka ipapatawag. Anang supervisor, saka ito lumabas ng silid. Mas lalo lamang bumibilis ang tibok ng puso ni Kira sa bawat segundong lumilipas. Makaraan ng ilang minuto, bumukas ang pinto at sumilip ang supervisor. Lumabas ka na, naghihintay na sa'yo yung mga customers. Customers? Mahinang ulit niya sa isipan habang papalabas siya ng dressing room. Parang may mali sa salitang yon, pero nandito na siya. Wala na siyang oras para umatras. Alang-alang sa anak niya, kakapit siya kahit ano pang kahihinatnan. Pagkalabas niya, iginiya siya ng supervisor papunta sa isang malawak na receiving hall na mukhang VIP lounge. Ngunit agad siyang natigilan. Sa gitna ng silid, naroon ang 5 lalaking naka-pormal na itim ang suot, mga mukhang sanay sa kapangyarihan, pera at pag-uutos. Sa tansya niya, nasa mga early 40s sa mga ito. At sa isang iglap, naramdaman niyang parang hindi siya empleyado, kundi parang isang produkto. I'll take her for 100,000 pesos. 200,000. 300. Sunod-sunod na mga boses, parang nagbabangga ng presyo sa isang bagay na hindi naman dapat ibinibenta. Nanlamig ang buong katawan ni Kira. Ma'am, ano to? Nanginginig ang boses niya sa takot. Hindi naman ako. Napahinto siya. Hindi ako ganito. Relax, standard procedure lang to. Procedure? Mariin niyang ulit. Hindi ako sumali sa auction, ma'am. Waitress ang inaplayan ko. Hindi ka na pwedeng umatras. Natigilan siya. Parang biglang lumubog ang sahig sa ilalim niya. Mas lalong umingay ang pagtataasan ng bid. 400,000. 500. Hindi na napigilan ni Kira ang unti-unting pagpatak ng kanyang mga luha. So, shall we close the bid? Sandaling tumahimik ang paligid. Ngunit sa gitna ng katahimikan na yon, isang malamig ngunit matalim na boses ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. No one is taking my wife! Natigilan ng lahat at sabay na napalingon sa entrance. At doon, nakatayo si Meggie. Hawak sa kamay ang isang baril, halatang galit, hinihingal, at parang handang gibain ang buong lugar. Miggy. Halos hindi niya mabanggit ang pangalan na yon dahil sa kanyang panginginig. Mr. Casanova. Masiglang sambit ang supervisor. You're here. Dahan-dahang naglakad si Miggy papasok, diretsong tingin sa supervisor at sa mga kalalakihan. Hindi siya GRO at hindi siya item na binibenta. Lumapit siya kay Kira at agad na isinukbit sa balikat ito ang trench coat niya. She's my wife. Sandaling katahimikan. Iuwi ko ng asawa ko. Mariin yung sabi habang ibinaling ang mga mata sa lahat ng mga naroon. And if anyone is getting my way, tiyak magkakagulo tayo dito. Pumasok ang security team at tinutukan ng baril ang 5 lalaki at ang supervisor. Pagkatapos, mabilis na binuhat ni Miggy ang asawa palabas ng club. Nang makasakay na sila ng kotse. Damn it, Kira. Kamunti ka nang mapahamak. Hindi ko naman alam na ganun ang mangyayari. Waitress lang naman ang inaplayan ko. Mahinang tugon ng babae. At bakit kailangan mo pa maghanap ng trabaho? You're my wife at kaya kitang buhayin. Hindi mo ako asawa at hindi kita kailangan. Sigaw na babae sa isang nanginginig na boses. Natigilan si Meggie. Ramdam niyan sakit sa bawat salitang binitiwan nito. Kira, naiintindihan ko kung bakit galit ka sa akin. Pero wag mo hayaan na dahil sa galit mo yan. Ipapahamak mo ng sarili mo. Walang ligtas sa lugar dito sa Maynila kaya manatili ka lang sa tabi ko. Hindi na napigilan pa ni Kira ang mapahikdi. Natigilan naman si Miggy at kinabig ng yakap ang babae. It's okay, ligtas ka na. Patuloy lamang sa pag-iyak si Kira habang bumabalik sa kanyang alaala ang masakit na nakaraan. Sa isang maliit na probinsyang pamilihan, abala si Kira sa pagtitinda ng kakanin na gawa ng tiyahin niya. Maingay, masikip, pero doon siya sanay.
Doon siya lumalaban sa araw-araw. "Sir, bili po kayo. Bibingka, mainit pa." Nakangiti niyang alok kahit pagod na mga mata niya. Napahinto si Maggie. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa magandang babaeng unang nasilayan ng kanyang mga mata. Umandar na naman ang pagiging chick boy niya. "Hi," nakangiti niyang bati. "Pwede bang makabili ng bibingka mo? Este ng bibingkang 20 mo." Bahagyang napakunot noo si Kira. Agad siyang napapreskuhan sa inasta ng lalaki. Tiyak niyang hindi ito taga rito sa kanila sa San Isidro. Mukhang playboy, sa isip niya. Iba naman kung makatingin parang nanguhubad. "By the way, I'm Miguelito Laurente. Pero Miggy na lang. Ang pangat kasi ng buo kong pangalan. Parang hindi bagay sa gwapo kong mukha." At conceited pa. Bulong ni Kira sa isipan. "And you?" "Kira." Matipid niyang sagot. Kung hindi nga lamang ito bumili ng paninda niya, hindi niya talaga ito kakausapin. "By the way, pwede ba akong makakayat ang ligaw sa'yo?" Bigla siyang napaupo sa tinura ng lalaki. "Nako, hindi eh. Istrikto ang tiyahin ko. Matandang dalaga kasi yun. Ayaw niyang may naliligaw sa akin." Natawa naman si Miggy sa sinabi ng babae. "What? Gusto yata ng tiyahin mo, matulad ka sa kanya." Natahimik si Kira. Hindi naman siya pinagbawalan ng tiyahin niya na magkanobyo. Siya lang itong takot at baka sa maling tao mapunta. Tulad ng nanay niya, namatay sa konsumisyon dahil sa tatay niyang babaero at lasinggero. Kaya nang mawala ang nanay niya, ang tiya Adora na lamang ang nagpalaki sa kanya dahil yung tatay niya nasa ibang kandungan na at tuluyan na siyang pinabayaan. Kinagabihan, nagulat naman siya nang dumating si Mickey. "Hoy, ano ginagawa mo rito?" tanong niya. "Di ba sinabi ko sa'yo na aakyat ako ng ligaw?" Nakangiting sagot na lalaki. "Isa pa, nagpaalam na ako sa tiyahin mo, kaya wala ng problema. Ikaw na lang." "Ano sinasabi mo?" "Kako, ikaw na lang problema. Kung papasukin mo ko dyan sa puso mo." Bigla namang kumabog na malakas ang dibdib niya. First time pa lang naman niyang maligawan kasi abala siya sa paghahanap buhay. Pangarap niya kasing magpatuloy sa kolehiyo at kumuha ng 4-year course, kaya nag-iipon siya. "Ay nako, wag mo na akong bulahin pa, Mickey. Bored ka lang sa buhay kaya ako yung ginawa mong libangan. Pwes wala kang papala sa akin." Isang gabi, naglalakad sila sa tahimik na kalsada. Tanging ilaw ng poste at huni ng kuliglig ang maririnig nila. Tahimik si Kira, pero halatang may iniisip. "May problema ba?" tanong na lalaki. "Wala naman." "Kira." Napabuntong hininga siya. "Natatawa lang ako kasi ikaw nasa iyo na lahat. Pero parang may hinahanap ka pa rin." "Tama ka." Sagot na lalaki. "Pero nahanap ko na." "Ang alin?" Huminto si Maggie at seryosong humarap sa kanya. "Ikaw ah." Natigilan si Kira. Parang huminto ang paligid. "Hindi ko na alam kung kailan nagsimula. Pero sigurado ako, totoong nararamdaman ko sa'yo." Lumunok si Kira. Parang hindi alam kung tatakbo ba siya o mananatili. "Kira, mahal kita." Isang sandali ng katahimikan. Yung tipong kahit hangin ay parang huminto sa pag-ihip. Nakatingin lang siya kay Mickey. Parang sinusukat kung totoo bang sinasabi nito o isang panaginip lang na mawawala rin pagkagising niya. "Kira, alam kong mahirap paniwalaan. Inaamin ko maraming babae ang nagdaan sa buhay ko. Pero ngayon ko lang ito naramdaman." Nagdag po ang kanilang mga tingin at sa sandaling yon, tanging mabilis sa tibok ng kanilang mga puso ang tila nag-uusap sa pagitan nila. "Mahal din kita, Maggie." Masuyong wika ni Kira. Hindi na niya kaya pang itago ang nararamdaman niya. Isang banayad na halik sa noo ang iginawad ni Miggy sa kanya. "Salamat sa pagtanggap mo sa pag-ibig ko, Kira. Pangako mamahalin at aalagaan kita." Nagdaan pang mga araw at patuloy na naging malapit sila sa isa't isa. "Paano kung isang araw, bigla mo na lang akong iwan dahil kailangan mo na bumalik ng Maynila?" Hindi mapigilang maitanong ni Kira nang minsan magpunta si Miggy sa bahay nila. Wala doon ang tiya Adora niya dahil may pinuntahan sa kabilang baryo. "Kung uuwi man ako ng Maynila pero babalikan pa rin kita rito, pangako yan."
Marahan tumango si Kira at masuyong hinaplos sa mukha ng lalaki. Miggy, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Kira. Sa isang saglit pa naglapat ang kanilang mga labi sa isang banayad na halik hanggang sa unti-unti itong lumalalim na nauwi sa isang pagniniig. Ngunit ang sumunod na araw, hindi na paghandaan ni Kira ang pamamaalam ni Miggy na babalik na muna ito ng Maynila dahil may asikasuhin daw ito tungkol sa negosyo. Babalik ka pa ba rito, Miggy? Naiiyak na tanong niya. Oo naman. Sagot nito sabay pahid ng luha niya. Shh, don't cry. Basta promise, babalikan kita dito. Tatawagan kita madalas, okay? Ngunit ang pangako na yon ay hindi natupad. Dahil walang Miggy na tumawag. Walang Miggy na bumalik. At nang malaman niyang nagdadalang tao siya, sinubukan niyang kontakin ng lalaki para ipaalam ang kalagayan niya. Pero laging cannot be reached ang number nito. Nang malaman naman ng mga kapitbahay nilang kalagayan niya, naging usap-usapan siya. At hindi lang yon, galit pa sa kanya ang Tia Adora niya. Lumayas ka rito! Hindi kita kayang panatilihin sa bahay ko na dala-dala mo yung kahiya na yan! Sigaw ng Tia Adora niya, sabay hagis sa mga gamit niya sa labas. Tigmak sa luha na pinulot niya yon at dahan-dahang umalis. Ngunit habang naglalakad siya, narinig na naman niya ang mga kapitbahay na nagsasalita. Ngay, siya din ang may gawa niyan. Kung hindi sana siya bumukaka, hindi niya yan sasapitin. Ay nako, umasa pa siyang akala niya tototohanin siya ng lalaking yon. Taga Maynila yun at mayaman pa. Siyempre maghahanap din yun ng mayaman. Mariin siyang napapikit at nang matauhan, agad siyang bumitaw sa pagkakayakap kay Miggy. Tayo na. Pakihatid mo na lang ako sa inupahan kong boarding house. Matigas niyan saad. Hindi. Iuwi kita sa bahay ko. Seryosong saad ng lalaki saka pinandar ang kotse. Tahimik ang buong biyahe nila hanggang sa makarating sila ng bahay. Huwag mo na akong hawakan. Kaya ko namang maglakad. Malamig niyang wika saka mabilis na iwinaksi ang kamay ng lalaki. Napabuntong hininga na lamang si Miggy saka tinawag ang mga katulong. Ito si Manang Selva at ang anak niyang si Lorna. Pagpapakilala ng lalaki. Manang, siya si Kira, asa. Hindi na ituloy ni Miggy ang nais niyang sabihin dahil mabilis na tinakpan ni Kira ang bibig niya saka pinandilatan siya nito ng mata. May siya po yung babaeng ikinuwento ko sa inyo, Manang. Marahan tumango mga kasambahay at ngumiti kay Kira. Magandang gabi, ma'am. Welcome po. Wika ni Manang Selva. Magandang gabi naman po sa inyo, Manang. Wag niyo na po akong tawaging ma'am, Kira na lang po. Manang Lorna. Sabat ni Miggy. Pakihanda ng mesa. Agad naman tumalima mga kasambahay. Sige, ihatid muna kita sa kwarto mo para makapagpalit ka ng damit. Bahagyang napakunot noo ang babae. Sira ka ba? Wala akong damit sa bahay mo. Ngunit gumiti lang si Miggy, saka inalalayan siya paakyat ng hagdan. Pagdating nila sa pangalawang kwarto sa taas, agad namang niyong binuksan ni Miggy. Ito na magiging kwarto mo. Narito na lahat ng mga damit at gamit na kakailanganin mo, Kira. Kung may kailangan ka pa, sabihan mo lang si Manang Selva. Nanatiling tahimik si Kira. Hindi niya akalain na ganito palang pinagandaan ni Miggy ang pagtira niya sa bahay nito. Sige na, magbihis ka na. Sa labas lang ako maghihintay. Nang maisara ang pinto, tahimik na tinignan ni Kira ang cabinet. Namangha siya sa dami ng mga damit na nakahanger doon. Meron pa nakatuping pajama, t-shirt, short at mga undies. Pinili niyang t-shirt at pajama at sinuot yon. Matapos makapagbihis, saglit siyang napaupo sa gilid ng malambot na kama. Napapikit siya habang bumabalik sa isipan niya ang nangyari kanina. Kamuntik na nga siyang mapahamak at kung hindi dumating si Miggy, baka may nangyari ng masama sa kanya. Makaraan ng ilang sandali, marahang kumatok si Miggy sa pinto. Kakain na tayo. Busog ako. Pagsisinungaling ng babae. Kahit ang totoo, kanina pang kumakalam ang kanyang tiyan. Bumukas ang pinto at pumasok si Miggy. I know gutom ka, kaya tara na tang makahigop ka ng mainit sa sabaw. Hindi na tumutol pa si Kira
at tahimik na lamang siyang sumunod sa lalaki. Nang makarating sila sa dining area, napayuko siya na makitang mainit na sabaw at pagkain sa harapan niya. Kanina pa talaga siyang nagugutom, pero pilit niyang pinigilan ng sarili. Hindi ako nandito para magpalibre. Wala akong sinabing ganyan. Sagot ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Asawa kita. Biglang uminit ang tenga ni Kira. Tigilan mo nga yung asawa-asawa na yan. Hindi valid yung kontrata na pinapirmahan mo sa akin. Bahagyang natahimik si Miggy bago marahang umupo sa tapat niya. Fine. Pero pwede bang kahit ngayong gabi lang, hayaan mo, alagaan kita? Bigla na namang nagkakagulo ang mga hormones niya sa loob dahil sa sinabi na yon ng lalaki. Pero hindi na siya dapat magpadaig pa ng kanyang emosyon at baka kung ano na naman ang planong gawin sa kanya ni Miggy kapag nahulog na naman ang loob niya rito. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng umaga, gising na si Kira. Agad siyang bumangon at nagtungo sa banyo para maligo. Pagkatapos, tinawagan niyang St. Mercy Hospital para alamin ang kalagayan ng kanyang anak. Kahit sinabi ng doktor na naging normal na ulit ang paghinga ng baby niya, pero hindi pa rin niya maiwas ang mangamba sa bawat segundong lumilipas. Matapos ang tawag, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Mabilis niyang kinuha ang maliit na bag at halos patakbong lumabas ng kwarto. Saan ka pupunta? Boses ni Miggy ang narinig niya. Nasa terrace ito at humihigop ng kape. Aalis na ako. Kailangan kong makahanap ng trabaho. Biglang kumulimlim ang mukha ng lalaki habang papalapit sa kanya. Ang tigas talaga ng ulo mo, Kira. Mariin itong wika. Di ba, kamunti ka pang madisgrasya kagabi dahil dyan sa paghahanap ng trabaho? At anong gusto mo? Magiging palamunin mo na lang ako at ano pagkatapos? Magkakaroon ako ng utang na loob sa'yo, kaya magiging quits na lang tayo sa atraso mo sa akin? Mas lalong tumigas ang ekspresyon ng lalaki. Fine. Kung trabaho ang gusto mo, I can give you a job in my company. Just stay. Saglit na natigilan si Kira. At bakit ako maniniwala sa'yo? Malamig niyang sagot. Baka ibang contract na naman ang papipirmahan mo sa akin. Parang nais matawa ni Miggy, pero pinigilan lang niyan sarili. No, wala ka nang pipirmahan pang kahit ano. Pwede ka na magsimula ngayon as my personal data encoder. So hindi mo na kailangang umalis pa. Sandaling napaisip ang babae. Sa ngayon, wala siyang magawa kundi tanggapin ang trabahong inalok sa kanya ni Miggy, kaysa naman magpagod pa siya sa paghahanap kung saan-saan. Kailangan ko ng trabaho, Miggy. Kaya please lang, wag mo kong lokohin. At isa pa, wag mo masabi-sabi sa kanilang tungkol sa marriage contract na pinirmahan ko Bahagyang napangiti ang lalaki. As you wish, my love. Lablabin mo yung mukha mo. Pairap niyan sabi, saka nagmamadaling umakyat ng hagdanan. Makalipas ang ilang oras, nasa loob na si Kira ng ML Global Enterprises bilang bagong personal data encoder ni Miggy. Halos hindi siya mapakali habang nakaupo sa harap ng computer. Napakalaki ng opisina, malamig ang aircon at sobrang tahimik. Napakamahal siguro ng mga gamit dito. Bulong niya sa sarili. Maya-maya, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok sa salina ang general manager ng kumpanya. Natigilan nito na makitang may ibang babae sa loob ng opisina ni Miggy. And who are you? Agad na napatayo si Kira. Good morning po, ma'am. Ako po si Kira, bagong empleyado. Tumaas ang isang kilay ng babae. Bagong empleyado? Ulit ito habang sinusukat siya ng tingin. Anong department? Personal data encoder po ni Sir Miggy. Halatang hindi natuwa ang babae sa narinig. Lumapit ito sa table ni Kira at tinignan ang ID na nakasabit sa leeg niya. Impossible. Diretso agad sa office ng CEO? Malamig nitong tanong. Po? Do you even know how hard the screening process is in this company? Natigilan si Kira. 3 interviews, 2 exams, 1-month evaluation. Mariin itong saad. Pero ikaw, bigla ka nalang nandito? Napakagatlabi si Kira. Kahit naiinis na siya pero sinika pa rin niyang maging mahinahon. Si Sir Miggy po nag-hire sa akin, ma'am.
Mas lalong tumalim ang tingin ng babae. Sakto namang bumukas muli ang pinto at lumabas si Maggie mula sa private office ito. Selena, what brings you here? Agad nagbago ang ekspresyon ng babae at bahagyang umiti. Sir Miggy, malambing nitong wika. I was just checking our new employee. Lumapit si Miggy sa tabi ni Kira. Then, consider your checking done. Bahagyang natigilan si Selena nang mapansin ang kakaibang pagtrato ng boss niya kay Kira. Sir, with all due respect, hindi man lang ba siya dumaan sa proper screening? No, because I hired her personally. Tahimik na napalunok si Kira. Pero sir, it's the company's protocol na dadaan sa tamang proseso sino man mag-a-apply ng trabaho dito base sa posisyong ina-applyan. Muling singit na Selena. So, you mean, kino-question mo yung choice ko ha, Selena? Singhal na lalaki at matalim na tinignan na manager. Napayuko ang babae, bahagyang napahiya sa inasta. Sorry sir. Paumanhin ito saka nagmamadaling lumabas ng opisina. Nanatili lang tahimik si Kira habang itinuon ang paningin sa harap ng computer. Are you okay? Biglang tanong ni Maggie. Okay lang. Wala naman akong choice, di ba? Kailangan ko trabahong to. At bago pa muling makapagsalita ang lalaki, biglang tumunog ang cellphone niya. Biglang kumabog ang dibdib niya nang mabasa ang caller ID. St. Mercy Hospital. Mabilis niya itong sinagot. Hello? Sa kabilang linya, bakas ang pagmamadali sa boses ng doktora. Miss Bautista, humina na naman po yung paghinga ng baby niyo. Parang biglang nawala ng tunog ang paligid. Kailangan na po natin siyang ilipat sa mas malaking ospital na may kumpletong kagamitan at mas advanced na NICU support. Nanlamig ang buong katawan niya. Ano pong ibig sabihin nun, Dok? Nanginginig niyang tanong. Maselan pa rin po yung lagay ng baby dahil premature siya. Hindi na po sapat yung equipment namin dito kapag muling bumaba ang oxygen niya. Diyos ko. Mahinang usal niya. Huwag na po tayong mag-aksaya ng panahon. Kailangan niyo pong pumunta dito para mapirmahan ang parent consent form at ang waiver para sa transfer agreement ng baby niyo. At doon tuluyan na siyang napahagulgol. Kira, what's wrong? Tanong ni Miggy ng maibabang tawag. Baka sa mukha ng lalaki ang labis sa pag-alala. Ngunit hindi sumagot si Kira. Inayos ang sarili at mabilis sa tinungo ang pinto ng opisina. Kira, I'm talking to you. Ano nangyari? Wala na akong panahon sagutin ang tanong mo na yan. Kailangan ko pumunta ng ospital. Kailangan ako ng anak ko. Natataranta niyang wika. Hindi na nagawa pang isipin ang sinasabi niya. Anak, kunot noong sambit ng lalaki. Kira, wait! David! Tawag ni Miggy sa kanyang assistant. Cancel all my appointments today. Dali-daling hinabol ng lalaki si Kira. Pasara na sanang elevator nang maabutan niya ito. Kira, anong anak ang sinasabi mo? Hindi mo kailangang malaman, Miggy. Malamig na sagot ng babae habang nakatingin ng diretsyo sa harapan. Kira, please tell me the truth. Wala akong oras makipag-usap ngayon. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ni Miggy. Malinaw na kung sinong pinuntahan noon ni Kira sa ospital. Ngunit hindi rin niya maiwasan ang maraming katanungan sa isipan. Kung nagkaanak si Kira, sinong ama ng bata? Siya ba o ibang lalaki? Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang mga kamay. Parang hindi niya kayang tanggapin na may iba pang lalaki sa buhay ni Kira, maliban sa kanya. Then, let me take you to the hospital. Seryosong saad niya. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila ng ospital. Halos hindi pa tuluyang humihinto ang sasakyan at nagmamadali nang bumaba si Kira. Nanginginig ang mga kamay niyang tinungo ang elevator habang mabilis na masumunod si Miggy sa likuran niya. Pagdating sa second floor, lakad tagpo niyang binagtas ang hallway papunta sa NICU. Nasalubong niya ang nurse na tumitingin sa baby niya. Ma'am, ang baby ko po, kumusta na po siya? Hingal niyang tanong. Agad na napatingin ang nurse sa kanya. Bakas din sa mukha ang pag-alala. Ma'am Kira, hinihintay na po kayo ng doktor. Kailangan na pong mailipat agad ang baby. Lalong namutla ang babae sa kanya narinig. Anong kondisyon ng bata ngayon?
Singit ni Miggy habang nakatingin sa nurse. Saka lang napansin ng nurse ang lalaking kasama ni Kira. Kayo po ba yung father ng baby? Kasi kailangan po namin ng pirma ng magulang para sa transfer consent at waiver. Hindi. Ako lang yung parent ng bata. Mabilis sa sabat ni Kira bago muling humakbang palayo. I'm coming with you, Kira. Hindi na kailangan. Kailangan. Mariing putol na lalaki. Kung may problema ka sa anak mo, hindi kita hayaang harapin niya na mag-isa. Hindi na pinansin pa ni Kira ang sinabi nito. Nagmamadali siyang pumasok sa NICU consultation room. Miss Bautista, anong doktor. Kailang ilipat ang baby niya sa St. Clair Medical Center. Tinawagan na namin ang ospital pero kailangan nila ng down payment. Huwag na nating patagalin to. Kasi premature ang bata kaya maselan talagang kondisyon niya. Premature, baby? Gulat na sambit ni Meggy. Hindi niya alam pero kinakabahan siya. May nangyari sa kanila noon ni Kira at 7 buwan na nakalipas nang magpaalam siyang babalik ng Maynila. Doc, I am the father of the child. Biglang nasabi niya. I don't care how much it take but please, transfer immediately the baby to St. Clair Medical Center. Now! Mariing wika niya. Kahit ayaw sabihin ni Kira ang totoo, pero nararamdaman niyang anak niya ang bata. Kinuha niyang form at walang pag-alinlangang pumirma bago niya ito inabot sa babae. Hindi naman makapaniwala si Kira sa bilis ng pangyayari, pero isinantabi muna niya ang naramdamang galit kay Miggy dahil mas mahalaga sa kanya noong mga sandaling yon ang kaligtasan ng anak niya. Si Miggy naman ay buo ng paniniwala na anak niya ang sanggol kahit hindi man ito aminin ni Kira. At hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung may mangyayaring masama dito. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ng St. Clair Medical Center. Hello, this is Miggy Laurente. I'm informing you that we're transferring a premature baby from St. Mercy Hospital. Kaya kong bayaran ang hinihinging deposit pero hindi muna ako maglalabas ng ganong payment dahil sakop ito ng emergency provisions under hospital policy and the anti-hospital deposit law. I need your team ready for immediate admission and emergency care at NICU. Darating na kami in a few minutes. Matapos niyang maibaba ang tawag, kinontak niya si David para isettle ang hospital bill sa St. Mercy Hospital. Ilang minutong lumipas at nakahanda ng transport team. Inilabas na ng mga nurses ang bata mula sa NICU. Hindi mapigilan ni Kira ang mapaluha habang nakasunod sa stretcher. Nanginginig ang kanya mga kamay habang pilit niyang sinusundan ang bawat galaw ng incubator na kinilalagyan ng kanyang anak. Baby, nandito lang si Mama. Huwag kang matakot. Mahina ngunit basag niyang bulong habang humihikbi. Sumunod si Miggy sa likuran niya. Seryoso mukha ngunit bakas ang tensyon sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng mga tubo at monitor na nakakabit sa sanggol. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ramdam niya kung gaano ito kahirap para kay Kira. Kaya pala gayon na lamang ang pagpupursige nitong makahanap ng trabaho. Daan-daan lang tayo. Mariin sabi sa mga nurse. Make sure stable ang oxygen at heart rate habang nasa biyahe. Habang inilalabas ang baby papunta sa ambulance bay, mas lalong lumakas ang hikbi ni Kira. Hindi niya maalis ang tingin sa maliit na katawan ng kanyang anak na tila kay hirap lumaban sa bawat paghinga. Kira, please calm down. Baka makasama pa sa kalagayan mo. Let's go, susundan natin sila. Mahinang wika ni Meggy at inalalayan ng babae papunta sa kotse niya. Pagkarating nila sa St. Clair Medical Center, agad na sinalubong ng medical team ang ambulansya. Paghinto na sasakyan, mabilis na inilabas ang incubator at itinakbo papasok sa emergency NICU. Prepare oxygen support. Monitor the vitals closely. Sigaw ng doktor habang mabilis namang gumagalaw ang mga nurses. Patakbong sumunod si Kira kahit ramdam na niya ang panghihina ng buong katawan. Please, iligtas niyo po ang baby ko. Parang awa niyo na po. Umiiyak niyang pakiusap habang patuloy sa pagtakbo. Bigla siyang napatigil nang harangin siya ng nurse sa entrance ng NICU. Ma'am, bawal po muna pumasok. We need to stabilize the baby. Agad siyang hinawakan ng Meggy sa balikat para aluin siya.
Kira, stay here. Maghintay lang tayo dito. I'm sure, gagawin nilang lahat. Inalalayan ni Maggie ang asawa na maupo sa waiting bench. Tuluyan ang bumigay ang babae at napayuko habang tuloy-tuloy ang kanyang pag-iyak. Mahigpit niyang kinuyom ang laylayan ng damit niya. Tila pilit pinipigilan ng sariling tuluyang mawala ng lakas. Ayokong mawala siya. Basag niyang bulong. Hindi ko kakayanin. Tahimik lang si Maggie habang nakatanaw sa glass window ng NICU kung saan nabalang gumagalaw ang mga doktor at nurse sa paligid ng incubator. Hindi mawawalang anak natin, Kira. Mariin, ngunit mahinahon niyang sabi. Natigilan ng babae at galit na hinarap si Maggie. Anak natin? Mahina, ngunit nanginginig yan sambit. Hindi mo siya anak, Maggie. Wala kang karapatan sa kanya. Natigilan ng lalaki. Kira, nararamdaman kong dugo ko siya, pero gusto kong marinig sa iyong katotohanan. So please tell me kung ako yung ama niya. Napakagat sa labi si Kira at mahigpitan na ikuyo mga kamay niya. Bakit? May magbabago ba kung malaman mong totoo ha, Miggy? Mapait niyan tanong. Mabubura ba ng lahat ng hirap na pinagdaanan ka na mag-isa? At muli na naman tumulo ang luha niya. Pinagkatiwalaan kita, Miggy. Minahal kita at binigay ko sa iyo buong pagkatao. Pero manloloko ka. Nasaan ka ng mga panahon para na ako mababaliw sa kaantay sa text at tawag mo? Nung halos araw-araw akong umaasa sa pagbabalik mo. Dahil yun yung pinangako mo, di ba? Hindi na niya napigilan ang pagbuhos ng matinding emosyon. Nang malaman kong buntis ako, sinubukan kitang kontakin. Pagpapatuloy niya sa isang paos na boses. Pero hindi kita matawagan. Para kang bula na bigla na lang nawala. Muli siya napahigpi. Hindi mo alam kung paano ako naglakad sa gitna ng ulan dahil pinalayas ako ni Tia Dora. Nanginginig niyang dugtong. Hindi mo alam kung paano ako tinignan ng mga tao na parang marumi akong babae. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ko habang buntis ako para lang may makain at may maipon para sa panganganak ko. Hanggang sa wala nang tumatanggap sa akin kaya kinailangan kong lumuwas ng Maynila para makahanap ng trabaho. Pero hindi ko akalain na mapaagang panganganak ko. At ngayon, nasa NICU si baby. Patuloy na lumalaban para mabuhay. Bigla siyang napahagulgod. Kasalanan mo lahat ang tumigi. Lahat ng hirap na tiniis ko habang buntis ako. Lahat ng takot, pagod at sakit na mag-isa kong hinarap. Yun ay dahil sa'yo. Kaya kung may mangyayaring masama sa anak ko, hindi kita mapapatawad. Kira, mahinang sambit ng lalaki. I'm really sorry. Hindi ko sinadyang gawin sa'yo yun. Hindi ko gustong masaktan ka. At bago pa muling makapagsalita sa Maggie, bumukas ang pinto ng NICU at lumabas ang doktor. Sabay silang napatayo at agad nila itong sinalubong. Dok, kumusta po ang baby ko? Puno ng pangamba ang boses ni Kira. Mama, sir. Sandaling huminto ang doktor. Tila naghahanap ng tamang salita. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kira. Dok, ano po nangyari sa anak ko? Nanginginig niyang tanong. Na-stabilize na po namin siya pansamantala, ma'am. Pero critical pa rin pong kondisyon niya. Kailangan po talaga ng tuloy-tuloy na monitoring at full NICU support. Ibig sabihin, hindi pa siya ligtas, Dok? Basag niyang tanong. Nasa panganib pa rin po siya, ma'am. Pero lumalaban siya. Fighter po si baby girl. Dok, please do everything. Sabat ni Mickey. Nakahanda akong magbayad kahit magkano. Basta maibigay lang sa kanya lahat ng kailangan niya. Marahan tumangwan doktor. We are doing our best, sir. Nang makalis ang doktor, napatingin si Maggie kay Kira. Ngunit tila nawawala na ito ng lakas. Agad niya itong sinalo. Kira, tawag niya. Ngunit tuluyan na itong nawala ng malay. Dali-dali niyang binuhat ang babae at agad na pinasok sa isang malapit na examination room.
Dok, she fainted! Natatarantan sigaw niya. Agad naman lumapit ang doktor at nurse para asikasuhin ang babae. Sir, pakihiga po siya dito. I-check lang namin ang vitals niya. Habang inaasikaso si Kira, hindi mapakali sa Mickey. Pabalik-balik siya sa gilid ng kama, nakatingin sa mukha nitong maputla at halatang pagod na sa emosyon at puyat. Sir, mataas ang stress level niya. Overfatigue din siya kaya kailangan niya muna makapagpahinga na maayos at mabigyan ng sapat na fluids. God, she's been through too much. Mahina niyang bulong habang lihim na naluluha. Please do everything to make her feel better, Doc. Ilang sandali pa lumipas bago bahagyang gumalaw si Kira sa higaan. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at agad na napatingin sa suwero na nakakambit sa kanyang kamay. Ano nangyari? Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Nandito ka sa private room ng ospital, Kira. Mabilis sa tugon ni Miggy. Hinimatay ka kanina dahil sa sobrang stress at pagod. Tama po, ma'am. Sabat ng nurse na nooy kapapasok lang para i-check ang vitals niya. Kaya kailangan niyo po ng sapat na pahinga, vitamins at pagkain. Nang makalabas ang nurse, marahang ibinaling ni Kira ang tingin kay Mickey. Kailangan kong puntahan ang anak ko. Anya at mabilis sa bumangon. Agad siyang inalalayan ni Mickey. Kailangan mo muna magpahinga, Kira. Puno ng pag-alala ang boses ito. Maayos ang kondisyon ng baby ngayon. Maingat siyang binabantayan ng doctors at nurses sa NICU. Marahan siyang pinabalik na lalaki sa pagkakahiga. Napapikit si Kira. Halatang hindi pa rin humuhupa ang takot sa dibdib niya. Kira. Mahinang tawag ni Meggie habang masuyong hinahawakan ng kamay niya. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pero muli ako nangangako. Hindi ka na mag-iisa pa dahil kasama mo na ako sa bawat laban mo. Sandaling natahimik ang babae. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na huwag nang maniwala pa kay Miggy. Ngunit parang may isang bahagi sa puso niya ang nagsasabing dapat nitong pagkatiwalaang muli. Ilan sandali ang lumipas. Dumating ang kasambahay at may dala itong pagkain at iilang mga gamit niya. Salamat, Lorna. Sige po, sir. Oo nga pala, sir. Tumawag ang mami at daddy niyo, uuwi raw sila sa Makalawa. Marahan lang tumango ang lalaki. Nang makalis na ang katulong, sinimulan na niyang ayusin ang tray ng pagkain sa bedside table. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama. Kumain ka muna. Mahinahon niyang sabi habang inaayos ang kutsara. Wala akong ganang kumain. Malamig niyang sagot. Hindi sumagot sa Meggie. Sa halip, hinipan niyang kutsarang may sabaw bago inabot muli kay Kira. Kailangan mong kumain para sa baby mo. Sandaling natigilan si Kira sa narinig pero hindi pa rin siya kumilos. Hindi mo kailangan gawin to. Kira, please, hayaan mo kung alagaan ka. Tahimik lang ang babae. Parang gusto niyang tumanggi. Pero masyado na siya nanghihina para makipagtalo pa. At nang subuan siya ni Miggy, wala na siya magawa kundi ang kumain na lamang. Makalipas ang ilang oras, nakatulog na ulit si Kira. Samantalang hindi pa rin mapakali sa Miggy. Kanina pa walang laman ang tiyan niya, kaya kumuha siya ng prutas sa bedside table at iyon ang kinain niya. Hindi na namalay na lalaki ang paglipas sa mga oras at mag-uumaga na. Wala siyang tulog dahil wala siyang ibang ginawa kundi ang magpabalik-balik sa NICU para i-check ang kalagayan ng baby niya. Tahimik ang hallway ng ospital, ngunit kabaligtaran nun ang magulong isip niya. Galing siya sa private room ni Kira at ngayon na may nakatayo siya sa harap ng glass window ng NICU. Sa loob, naroon ang maliit nilang sanggol, napapalibutan ng tubo, ilaw at machines. Baby. Mahina niyang bulong habang napatitig sa incubator. Daddy's here. Sorry sa lahat ng pinagdaanan niyo ng mami mo ha. Pero sana naman, bigyan mo pa ako ng pagkakataon para makabawi sa inyo. Mahal na mahal kita anak. Kayo ng mami mo. Muli siyang napaluha dahil natatakot siya. Para kay Kira na sobrang nanghina dahil sa stress at pagod. At sa anak nilang bawat segundo ay lumalaban para makahinga na maayos.
Biglang lumapit ang nurse. Excuse me, sir. Kailangan na pong palitan ng oxygen support ng baby at may additional medication pong nire-request ang neonatologist. Bahagyang napatango sa Miggy at agad na tumingin muli sa anak niya sa loob ng incubator. Do everything you need. Paus niyang sambit. Kung may kailangan pang gamot o equipment, ibigay niyo lang. My credit card is already at the billing section. Yes, sir. Mabilis sa sagot ng nurse bago bumalik sa loob ng NICU. Tahimik na muling napatitig sa Miggy sa anak niya habang pinapalitan ng medical team ang oxygen support nito. Nanginginig ang mga kamay niya, ngunit pilit niyang pinipigilan ng emosyon. Hindi siya sanay sa ganito. Sanay siyang kontroladong lahat. Negosyo, tao, desisyon. Pero ngayon, wala siyang ibang nagawa kundi manood at magdasal na kayanin ng kanyang anak. Makalipas ang ilang minuto, muling lumabas ang nurse. Sir, stable na po ulit ang oxygen saturation niya. Bahagya siyang nakahinga na maluwag. Thank God. Mahina niyang bulong habang napapikit. Pagkatapos, bumalik siya sa private room ni Kira. Gising ng babae nang maabutan niya. Kira, galing ako sa NICU. Mahina ngunit panatag niyang sabi. Okay na ngayon si baby. Humihinga na siya ng mas maayos kaysa kanina. Ipagdasal na lang natin na tuloy-tuloy ng pag-stable ng kondisyon niya. Napahawak sa dibdib si Kira at mariing napapikit. Diyos ko, marami pong salamat. Maluha-luha niyang sabi habang bakas sa mukha ang tuwa at pag-asa. Siya nga pala, pupunta muna ako ng office. May kailangan lang akong asikasuhin. Anang lalaki. Anyway, pinapunta ko na rito si Lorna para pansamantalang magbabantay sa'yo. Marahan lang tumango si Kira, ngunit hindi niya maiwasang mapatitig kay Miggy. Nababasa niya lungkot at pagod sa mga mata nito. At inaamin niya, mahal na mahal pa rin niya ang lalaki. Pero sa ngayon, nangingibabaw pa rin sa puso niya ang galit sa pag-iwan nito sa kanya noon. Tahimik na nagtagpong kanilang mga mata. Parang may kung anong gustong sabihin ng lalaki. Ngunit pinili nitong manahimik. Marahan lang nitong inayos ang kumot niya bago bahagyang ngumiti. Magpahinga ka muna, okay? At saka kumain ka na maayos. Mahina nitong sambit. Tawagin mo lang si Lorna kung may kailangan ka. Sige. Matipid niyan sagot. Ilan segundo pa siyang tinitigan ni Miggy bago ito tuluyan tumalikod at lumabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto, saka lamang siya napabuntong hininga. Hindi niya maintindihan ang sarili. Galit siya kay Miggy. Sobrang galit. Pero bakit sa tuwing nakikita niyang pagod ito, parang nasasaktan din siya. Napapikit siya sandali habang pilit na pinapakalman sarili. Makaraan ng ilang minuto, nagtungo siya sa NICU para dalawin ang anak niya. Nagtagal siya doon ng ilang oras. Tahimik lang na nakatitig sa maliit na katawan ng sanggol sa loob ng incubator. Marahan niyang idinikit ang palad sa glass window habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Baby, mahina niyang bulong. Lumaban ka pa ha? Maghihintay si mama sa'yo. Makalipas ang ilang oras sa NICU, nagpa siya na ring bumalik si Kira sa private room para makapagpahinga kahit na papano. Ngunit pagdating niya sa tapat ng silid, bigla siyang napahinto. May mga boses siyang naririnig mula sa loob. Bahagyang nakaawang ang pinto, kaya malinaw na umabot sa kanyang pag-uusap na mga naroon sa loob ng kwarto. Hanggang ngayon pa rin ba'y nababaliw ka pa rin sa babaeng yan, Miggy? Baka nakalimutan mong kamunti ka nang mamatay dahil sa kanya. Mama, hindi po kasalanan ni Kira nangyari sa akin. It was an accident. Kinabahan si Kira sa kanyang narinig. Sinubukan niya sumilip. Nakita niya si Miggy at isang may edad na babae. Biglang humigpit ang hawak ni Kira sa pader sa tabi ng pinto. Accident? Miggy, naglasing ka dahil sa kanya. Kung hindi ka sana nagpakabalo sa babaeng yun, hindi ka sana napahamak. Enough, mommy! Mariing putol ni Miggy. Mas mababa pero mas mabigat ang boses ito ngayon. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, muling nagsalita si Mrs. Laurente. Miggy,
Hanggang ngayon pa rin ba hindi mo naiisip na maaaring pera lang ang habol sa'yo ng Kira na yon at ginamit pa niyang anak niya para maawa ka? Aba malay natin kung ikaw talagang ama ng batang nasa NICU. Doon na tuluyang umigting ang panga ni Kira, kaya itinulak niya ang pinto at mabilis sa pumasok. Sabay na napalingon ang dalawa. Kira, mahinang sambit ng lalaki. Mawalang galang na po, ma'am. Mariing wika ni Kira habang nakatingin ng diretsyo kay Mrs. Laurente. Hindi niyo po ako kilala kaya wala kayong karapatang husgahan ako. At mas lalong huwag niyo pong idamay dito anak ko lumalaban pa rin ngayon sa NICU para mabuhay. Sandaling hindi nakapagsalita si Mrs. Laurente, pero mabilis din itong nakahanap ng sasabihin. So, ikaw palang babaeng kinababaliwan ng anak ko. Pairap nitong wika habang nakataas ang isang kilay. Kahit ano pa sabihin mo, hindi pa rin mabuburang katotohanan. Ikaw ang dahilan kung bakit na-aksidente si Miggy at nakoma ng 4 na buwan. Nakoma? Ulit ni Kira. Napahawak siya na mahigpit sa laylayan ng kanyang damit. Biglang sumabat si Miggy. Mom, that's enough. Kung may sumira man sa buhay ko nun, hindi si Kira yon. Tumigil muna lalaki bago muling nagsalita. It was you. Mas lalong lumakas ang tensyon sa loob ng kwarto. Anong ibig mo sabihin? Kunot noong tanong ni Mrs. Laurente. Sandaling natahimik si Miggy. Pagkatapos, marahan siyang huminga bago muling nagsalita. Mas malinaw, mas matindi. Kayong pumigil sa akin na bumalik kay Kira, Mami. Tinakot niyo ako na may masamang mangyari kapag nagpatuloy ako. At dahil mas mahalaga sa akin ang kaligtasan niya, mas pinili kong maging sinungaling sa pangako ko sa kanya. Dahil sa lungkot at sama ng loob naglasing ako, kaya ako naaksidente. Unti-unting nangilid ang luha ni Kira. Akala niya, iniwan siya ni Miggy. Pero hindi pala. Miggy, mahinang sambit niya at mabilis na sinugod ang yakap ang lalaki. Sandaling natigilan ng lalaki. Nanginginig si Kira habang humihikbi sa dibdib niya. Akala ko iniwan mo ko. Bulong niya sa isang paos na boses. Akala ko kinalimutan mo talaga ako. Napapikit siya habang unti-unting yumuyuko at marahang ibinabalik ang yakap. Hindi kita iniwan, Kira. Paus niyang sagot. Kahit isang segundo hindi. Patawarin mo ako, natakot ako nun. Pero hindi ko talaga kakayanin kapag napahama ka ng dahil sa akin. Bumagsak ang luha ng lalaki. Ngunit sa kabila ng emosyonal na tagpo na yon, hindi natinag si Mrs. Laurente. Nanatili pa ring malamig ang ekspresyon nito, tila hindi tinatabla ng anumang damdamin. Miggy, tama na yan. Hindi pa rin kami papahig na siya yung piliin mo. Dahan-dahang umiwalay si Miggy sa pagkakayakap, ngunit hindi niya binitiwan ang kamay ng babae. Mama, pinili ko na siya. She is now my wife. Mas lalong tumigas ang ekspresyon ni Mrs. Laurente. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Miggy bago tumingin ng diretsyo sa mami niya at pagkatapos, inabot niyang isang papel. Kira and I are already married, ma'am. Kaya wala na po kayong magagawa para paghiwalayin kami. And this time, hindi na po ako natatakot dahil nakahanda akong protektahan siya kahit anong mangyari. Hindi mo alam kung anong kaya naming gawin ng dati mo sa kanya, Miggy. Go ahead, mama. But she has all the legal benefits. Touch her at mananagot kay sa batas. Stupid! Hindi ka nag-iisip! Mom, please. Pakiusap na Miggy. Pabayaan niyo na po kami. Can you just be happy for me, Mom? Mariing napailing si Mrs. Laurente. Hindi pa rin lumalambot ang puso nito. Hindi pa tayo tapos, Miggy! Sigaw nito bago mabilis sa lumabas ng kwarto at padabog na sinara ang pinto. Nang masolo na sina Miggy at Kira, bumigat ang katahimikan sa buong silid. Napabuntong hiningan lalaki sa kanilingon ng asawa sa tabi niya. Are you okay? Mahina niyang tanong. Ayos lang ako. Tugon ni Kira habang pinapahid ang mga luha sa pisngi niya. Hindi ko lang maisip na habang galit na galit ako sa iyo noon, ikaw rin pala nakikipaglaban para mabuhay. Napayuko siya habang nanginginig ang boses. Akala ko kasi,
Masaya ka na eh. Na habang ako hirap na hirap mag-isa, ikaw naman nagpapakasarap sa buhay mo bilang mayamang CEO. Marangin na plus na Maggie ang mukha ng babae. Kira, hindi ang kayamanan at ang mataas sa posisyon sa kumpanya ang tunay na sukatan ng kaligayahan, kundi ang makapiling ang mga taong mahalaga sa buhay mo. Noon pa man, nakahanda akong iwan ang lahat na meron ako, Kira. Pero kapag kaligtasan mo nakataya, mas pipiliin ko na lang lumayo para hindi ka mapahamak. Matapos kong makoma, inihanda ko marriage contract dahil plano kong puntahan ka kapag lubusan na ako magaling. Noong una, inutusan ko pa si David na puntahan ka sa inyo. Pero wala ka na raw doon at walang nakakaalam kung saan ka nagpunta. May nakapagsabi na buntis ka. At doon ako nalungkot dahil akala ko may ibang lalaki sa buhay mo. Pero siguro, sinadya ng pagkakataon na makita kita noon na nakatayo sa tapat ng building para makapirma ka ng marriage contract na matagal ko nang inihanda. Tumigil muna lalaki bago bahagyang umiti. Yung pala hindi mo na binasa at pumirma ka kagad kaya you became my wife. Napangiti na rin si Kira kahit may luha sa mga mata niya. Akala ko kasi job contract yun eh. Kaya pinirmahan ko na agad at saka hilong-hilo na rin ako nung time na yun. I'm sorry, Kira. Madamdaming sambit ni Miggy at kinabig ng yakap ang babae. Hindi ko akalain ang kapalit ng kaligtasan mo mula sa posibleng gawin sa'yo ng mga magulang ko ay ang labis sa paghihirap mo. Patawarin mo ko, Kira. Kung may babalik ko lang sana nakaraan, kung pwede ko lang akuin lahat ng paghihirap mo. Hindi na mapigil ni Kira ang mapahigbi habang nakasubsob ang mukha sa dibdib ng lalaki. Miggy, nangyari na yon. Sa mga hirap, pagod at sakit na pinagdaanan ko, worth it yun lahat. Dahil sa likod dito yung katotohanan, hindi mo talaga ako iniwan. Hindi kita iniwan, Kira, at hindi kita kailanman iiwanan. Mahal na mahal kita, misis ko. Mahal na mahal din kita, Meggy. Kasabay ng madamdaming tagpo na yon ay ang paglapat ng kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pagmamahal. Ilang minuto silang nanatiling magkayakap sa isa't isa hanggang sa isang magandang balita ang tuluyang bumuo sa kaligayahang nararamdaman ng kanilang mga puso. Mr. and Mrs. Laurente, maganda pong response ng baby niyo sa treatment. Nakangiti nitong Saad. Mas stable na po yung paghinga niya ngayon at unti-unti nang nag-i-improve ang kanyang kondisyon. Kailangan na lang po natin siyang patuloy na bantayan hanggang sapat na yung lakas at buwan niya para makalabas ng incubator. Halos mapapikit si Meggy sa sobrang ginhawang naramdaman. Thank you, Doc. Maraming salamat po. Pauts niyang sambit habang lihim na pinupunasan ng mga luha. Salamat po, Lord. Umiiyak ngunit masayang bulong ni Kira. Salamat po dahil lumalaban ang anak namin. Nagdaan ang mga araw at buwan. Tuluyan na lumakas ang kanilang sanggol. At sa wakas, pinayagan na rin itong mailabas mula sa incubator. Hindi mapigilan ni Kira ang mapaluha habang buhat-buhat niya sa unang pagkakataon ang anak nila palabas ng NICU. Baby, makakauwi na tayo. Nanginginig, ngunit masiyang bulong niya habang hinahalikan ng noo ng bata. Katabi niya si Meggy na hindi rin maitago ang emosyon sa mga mata. You're so brave, little princess. Mahinang sambit ng lalaki habang marangin na plus ang maliit na kamay ng kanilang anak. Ngumiti ang doktor habang pinagmamasdan silang tatlo. Congratulations po. Isa pong tunay na fighter ang anak niyo. Man sa mami niya. Natutuwang sambit ni Meggy habang napapatingin kay Kira. Ngiti lang ang itinago ni Kira habang masayang pinagmamasdan ang baby. Ano nga palang pangalan niya, wifey? Biglang tanong na Meggy. Saglit na nag-isip ang babae. Siguro Almira, aka Mira, combination for Meggy and Kira. Ayos ah. At nagkatawanan silang dalawa. Pagkalabas sila ng ospital, agad silang sinalubong ng malamig na hangin at maliwanag na sikat ng araw. Parang simbolo ng bagong simula matapos ang lahat ng unos na pinagdaanan nila. Pagdating nila ng bahay, hindi inakala ni Kira na naroon ang mga magulang ni Mickey. Masaya silang sinalubong ng mga ito. Dad, Ma'am, Miggy, iho. Putol na Mrs. Laurente.
Patawarin mo kami. Masyado kaming naging mapagmataas. Hindi namin inisip ang kaligayahan mo. Tama ka, anak. Kami ang dahilan kung bakit munti ka nang mawala sa amin. Naluluhang wika ng Gina. Iho, sabat naman ni Mr. Laurente. We're really sorry for what we did. Sana hindi pa huli ang lahat, anak. Saglit na natahimik si Maggie. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Iha, baling ni Mrs. Laurente kay Kira. Patawarin mo kami, ha? Natigilan si Kira sa narinig. Hindi niya akalaing darating ang araw na maririnig niya mismo ang paghingi ng tawad mula sa mga magulang ni Mickey. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila ni Mrs. Laurente. Wala nang matalim na tingin at malamig na aura nito. Sa halip, ang pumalik doon ay ang taimtim na pagsisisi. Masyado ka naming hinusgahan dahil lang sa estado mo sa buhay. Nanginginig ditong sambit. Unti-unting nangilid ang luha ni Kira. Napayuko siya sandali bago marahan nagsalita. Ma'am, hindi naman po akong direktang sinaktan niyo kundi si Miggy po. Basag ngunit kalmadong sambit niya. At tungkol doon sa panghusga niyo sa pagkatao ko, okay lang po yun, ma'am. Hindi po ako nagtatanim ng galit sa puso ko. Bahagyang napahikbi si Mrs. Laurente. Maraming salamat, Iha. Pero kung hindi ka galit sa amin, tawagin mo na kaming Mommy at Daddy. Tahimik naman lumapit si Mr. Laurente kay Miggy at marahan tinapik ang balikat nito. You've changed, son. Mahina nitong sapi. Basta naging matatag, determinado at responsable ka na. Napangiti ng bahagya sa Miggy habang napapatingin kina Kira at sa baby nila. Sila ang nagpabago sa akin, Dada. Ilan saglit pa biglang umiyak ang sanggol sa mga bisig ni Kira, dahilan para mapangiti silang lahat. Pwede ko bang kargahin ang apo ko? Mahinang tanong ni Mrs. Laurente. Dahan-dahang iniabot ni Kira ang sanggol sa biyanan niyang babae. At sa unang beses na mabuhat ng ginang ang kanyang apo, muli siyang napaluha. Ang ganda-ganda niya. Umiiyak ngunit nakangiting bulong niya. Masayang nagkatinginan sa isa't isa sina Miggy at Kira. Ngunit nagulat naman ang babae nang dahan-dahang lumuhod si Miggy sa harapan niya. Kira, hindi kita nabigyan ng isang maayos sa kasal kasi biglaan yung pagpirma mo sa marriage contract. Kaya this time, sa harap ng mga magulang ko at nila Manang Salome, hinihingi kong kamay mo. Wika ng lalaki. Sa kamarahan binuksan ang maliit na box at tumambad ang isang diamond ring. Shakira Bautista, will you marry me? Napangiti siya sa gitna ng pag-iyak bago marahan tumango. Yes, nanginginig ang bulong. I will marry you, Miggy. Biglang nagsigawan sa tuwa ang mga naroon habang mabilis na tumayo ang lalaki at agad na sinuot ang singsing sa daliri niya. Pagkatapos, mahigpit silang nagyakapan sa isa't isa. I love you so much, Kira. Mahinang sambit ni Miggy. Mahal din kita. Umiiyak ngunit nakangiting tugon niya. Kasabay noon, marahang umiyak ang kanilang baby dahilan para mapatawa silang lahat. Abay, umiiyak na naman ang apo ko kasi hindi niyo na raw siya pinapansin. Natatawang sambit ng ginang habang pinupunasan ng luha. Makalipas ang ilang buwan, ginanap ang isang simpleng garden wedding. Habang naglalakad si Kira sa aisle, suot ang puting damit. Hindi niya maiwasang mapaluha nang makita si Miggy sa dulo. Nakatitig sa kanya na parang siyang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay nito. At sa pagkakataong yun, matapos ang lahat ng unos na pinagdaanan niya, natagpuan din niya ang masayang wakas na matagal na niyang ipinagdasal. From now on, Kira, mahinang wika ni Miggy habang hawak ang kamay niya sa altar. Kasama mo na ako sa lahat ng pagkakataon, sa hirap man at sa ginawa, sa lungkot at saya, hindi ka nalalabang mag-isa. Mahigpit na hinawakan ni Kira ang kamay ng asawa habang nakangiti at lumuluha. At sa ilalim ng liwanag ng araw, kasama ng kanilang munting anghel, nagsisimula ang bagong kabanata ng kanilang pamilya.
At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!